Bakit ngayon ka lang dumating? Naghihintay na ang lahat sa'yo. Sabi ni Yao Yao, ikaw ang kanyang tunay na ate. Ang belo na ito, ikaw mismo ang kailangang maglagay sa kanya. Lin Siming. Lin Siming, ipinasundo mo akong ayusin ang pansamantalang pagpapalabas ng ospital para umuwi. Ito, para lang makita ng personal na ikaw ang magpapakasal kay Jiang Xiao. 8. Huwag kang magkamali. Sabi ko kay kuya, kahit nasa buhay ko, hindi ako balak mag-asawa. Pero kung wala ako, kapag inalok ka ng kasal, magkakaroon ka ng panghihinayang habang buhay. Kaya sabi ng bayaw, ipagkumpuni mo sa akin ang proposal at ang kasal. Paano kita pababayaan na may panghihinayang? Ingat sa pag-uwi sa susunod na pagkikita. Opo, opo. Siming, kumain lang kami ng mga kamag-anak. Ibig sabihin ba ay kasal na? Walang proposal o kasal. At wala pa ring marriage certificate. Ay, bago. Lahat ng iyon ay forma lang. Ginagawa lang para sa iba. Sige na. Di ba alam na ng mga kamag-anak na ikaw ang asawa ko? Magpasaya tayo sa sarili nating buhay. Mas okay na yun, di ba, Ming? Akala ko ayaw mo pala ng kasal. Pero, hindi ako yung taong gusto mong hawakan sa kasal. Sina Xiao at si Ming. Tunay ng bagay ang galing niya at ang ganda niya. Isang likas na magkapareha sila. Tingnan mo silang dalawa na magkakasama. Napakaangkop talaga nila. Tama nga, hindi tulad ng may sakit na yun. Sobrang naiinggit ako sa ate, na may ganitong mabuting asawa. Jiang Xiao, kung gusto mo siya, ibibigay ko siya sa'yo, paano? See you. Huwag mong sirain ang saya sa araw na ito. Kung may problema, pag-usapan na lang natin mamaya. Dugo. Anong nangyari? Bayaw. Huwag kang lalapit. Sigurado akong dahil ito sa aksidente sa sasakyan ng ate. Hindi niya naayos ang kanyang kalusugan. Kaya ka nang sumuka ng dugo. Huwag kang mag-alala. Pero kung maapektuhan ka ng dugo, sa espesyal na araw na ito, hindi na magiging masaya. See you. Umalis ka na muna sa ospital. Pagkatapos ng kasal ko, pupuntahan kita. Okay ba? Malapit na. Lin Siming. Ako itong nakakainis na tao. Wala nang ibang pipigil sa inyong kaligayahan ni Jiang Xiao. Hindi ko pinangarap na makasama si Jiang. Asawa ko ay nakipagtulungan sa doktor. Pinatay mo ang batang nasa sinapupunan ko. Kung alam mo na nga, hindi na kita tatakpan. Sobrang seryoso ang tama ng sasakyan mo. Kailangan alisin ang matris mo. See you. Alam ko na ang hirap mong maramdaman. Pero tingnan mo, pwede nating ituring na atin ang anak ni Yao Yao. Bilang atin ding anak. Siya ay iyong nakababatang kapatid na babae. Sigurado kang gagawin mo iyon. Tama ba? Kahanga-hanga talaga. Ang aking asawa ang mismong pumatay sa ating anak. Sino pa ba ang magpapakasaya pa sa akin? Na buong puso at buong kaluluwa ay magpapadala sa ibang anak. Anak na babae. Alam ko na nagkaroon ka ng aksidente sa sasakyan. Na hindi ka pwedeng magkaanak. Pagkatapos ng aking anak na ipanganak, handa akong ipagkaloob siya sa iyo, pag-aalaga hanggang sa huli. Salamat, Yao Yao. May ganitong maalaga na kapatid na babae, ay biyaya para sa aming dalawa. Siyempre, ito ang aking biyaya. Napakalalim ng pagmamahalan ninyo. Bakit pa kailangan ito sa harap ko? Bayaw, alam ko, matagal mo nang gustong magkaroon ng anak. Ngayon, hindi na makabubuntis ang atin. Pagkapanganak ng anak ko, handa akong hayaan siyang tawagin kang tatay. Bilang pasasalamat, sa panahon ng pagbubuntis mo, ang kabutihang ibinigay mo sa akin. Talaga, nan. Pero, gagawin ko ito. Hindi ka ba magagalit? Ako. Ang galing, Yao Yao. Salamat sa'yo. Magiging tatay na ako. Lin Siming. Lin Siming, hindi pala ayaw mo sa mga bata.
Ayaw mo lang makipagsama sa akin na may anak. See you. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Dadala ko si Yao Yao sa prenatal check-up. Maghihintay na lang ako para makita ka. Pagkaraan ng 3 araw, magiging tuluyan na ako. Sana sa susunod na buhay, hindi na kita mamahalin muli. Countdown sa kamatayan. Limang taong kasal. Palagi kong pinanghahawakan si Wenchao. Iba't ibang dahilan para maantala ang pag-file ng kasal. Dahil pala, ang kapatid kong babae ang kanyang legal na asawa. See you. Huwag mong sisihin si Yao Yao. Ako ang nagmungkahi ng tusa. Magkakapatid tayo lahat. Kapatid mo siya. Ayaw mo rin naman siguro na mabati ko siya dahil nagkaanak bago magpakasal. Kuya o ate, peke lang ang kasal. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang laman ng puso ng bayaw mo. Doktor. Doktor. Sa kalagayan ng asawa mo, hindi lang basta aksidente sa sasakyan ang sanhi. Na ganito kadali. Sigurado ka bang hindi siya gagawa ng full body check-up? Sigurado akong dahil matagal siyang hindi nag-ehersisyo. Masama na ang kalusugan niya. Nabuntis si Yao Yao. Kailangan ng pera saan-saan. Hindi pwedeng sayangin dito. Siming, sa mga nakaraang taon, ang kabutihan niya sa'yo. Nakita namin lahat. May sakit ang nanay mo. Kailangan siyang magpahinga ng 1 taon. Nag-resign na siya sa trabaho. Nag-aalaga ng walang pagod, gabit araw. Hindi ka pwedeng magkamali, ha? Huwag nang magsalita pa. Binigyan ko na siya ng katagang asawa. Sa natitirang buhay niya, kakabit siya sa akin magpakailan pa man. Ito, tanggapin mo na lang na utang niya sa akin. Ang buhay ko ay matagal ang malapit ng matapos. Anak, magpakatatag. Malapit na akong hanapin kang inay. Nagising ka na. See you. Mayroon bang problema? Anemic si Yao Yao habang buntis. Kailangan niya ng dugo. Pareho kayo ng blood type. Kaya mo ba? Katatapos ko lang magising mula sa pagkahimatay. Wala kang kahit isang salita na nag-aalala sa aking kalusugan. Kailangan ko ba siyang blood transfusion? See you. Siya ang iyong kapatid na babae. Pero ikaw ang aking asawa. Lin Siming, kung sasabihin ko na ang pagbibigay ng dugo ay maaaring ikamatay ko, gagawin mo pa rin ba ito? Anong sinasabi mo? Bakit namamatay ang pag-donate ng dugo? Mag-alala ka lang. Siguradong aalagaan kita ng mabuti. Pirma ka na. Lin Siming. Lin Siming, galit na galit ako sa sarili ko na ang tanga ko. Ngayon ko lang tunay na nakita ang katotohanan. Kaya't gaya ng iyong hinihiling. Para sa maling pag-ibig na ito, tandaan na ang dulo na. Ang katawan mo ay ganito na kahina. Ngayon, ang pag-donate ng dugo ng marami ay katumbas ng pagpapakamatay. Talaga bang naisip mo ito ng mabuti? Ngayon mismo talaga, ang huling araw ng aking buhay. Kung alam ni Shino Takabayashi na namatay ako dahil sa pagbibigay ng dugo kay Jiang Xiao. Siya ang pumatay sa akin, na hindi direktang salarin. Hayaan siyang magdusa sa hinaharap sa paghingi ng tawad. Hindi ba't mas maganda iyon? See you. Kakatapos ko lang dalhin si Yao Yao sa check-up. Pumasok ka na ng may tiwala. Sa susunod, babawi ako ng gusto sa'yo. Lin Siming. Lin Siming, wala na tayong bukas pa. Mula ngayon, ikaw at ako. Tito, sabi ng doktor, lumabas na ang 4-dimensional na larawan ng sanggol. Tingnan mo na agad. CJ, darating na ako. Ay, nadagdagan ang dugo ng pasyente. Maaaring magdulot ito ng panganib sa buhay. Kailangan maghintay ang pamilya sa labas. Huwag mo nang aalis. Kuya, gusto mong makita ang bata? Mahigit ka ng ama niya. Babalik agad ako. Oy, ikaw.
Di maganda. Ang mga vital signs ng pasyente ay unti-unting nawawala. Mabilis na dalhin sa operating room. Ipagbigay alam sa pamilya. Bayaw, tingnan mo. Ang cute ng anak natin. Bakit bigla akong nakakaramdam ng kabog sa dibdib? Ginoo Lin, malubha ang kalagayan ng iyong asawa. Mababa na ang kanyang sansa. Ano? See you. Huwag kang malungkot. Eki ang kasal. Tayo lang ang nag-aalaga kay Yao Yao. Ikaw palagi ang akin. Nag-iisang asawa. Hindi ka ba palaging nagsasabi na wala kang suot na singsing ng kasal? Bumili pa nga ako para sa iyo. Nitong pilak na singsing. Kapag medyo may kaluwagan na tayo, palitan kita ng singsing na may diamante. Huwag mo masisihan ang bayaw. Ako ang may kasalanan. Kahapon para sa akin. Ang isang perpektong kasal. Gumastos siya ng maraming pera para sa singsing na ito. Yung natirang pera, kailangan mong itabi yan para sa panganganak ng bata. Alam mo na, pinakamahal ang paglabas ng anak. Lin Siming, hindi ka walang pangbili ng singsing na diamante. Nasa puso mo lang yon. See you. May magandang balita ako sa'yo. Pagkasilang ng anak ni Yao Yao, ililipat sa pangalan mo. Magkakaroon ka rin ng karanasan ng pagiging ina. Ate, laging nais ni Jisoo na magkaroon ka ng anak. Ganon, maaari mong iwasan ang sakit ng panganganak at pati na rin ang pagbabago ng katawan. Hindi tulad ko, nang ipanganak ang bata, naging mataba ako. At hindi ko alam kung mamamaliitin ba ako ng bayaw ko. Paano nangyari ito, Yao Yao? Ang ina ang pinakamakapangyarihan. Ang ina ang pinakamakapangyarihan. Para lang mapanatili kong buong puso at buong kaluluwa. Lin Siming, Lin Siming talagang napakasentido mo. Pero, ang kanyang anak, hindi pwedeng ilipat sa pangalan ko. Bakit? See you. Hindi ba ikaw ang pinakanais maging ina? Kailangan ng patunay ng pamilya para mag-ampon ng bata. Wala tayong kasal. Sa batas, hindi tayo mag-asawa. Hindi pumasa sa mga kondisyon ng mag-aampon. Pwede ba? Pumunta tayo ngayon kumuha ng marriage certificate. Hindi pwede. Honey, hindi ba sinabi na natin ito? Ang marriage certificate ay isang walang kwentang papel lang. Basta't may pagmamahalan, hindi natin kailangan to. Walang silbing bagay. Nagsaliksik na ako sa internet. Pwede rin mag-ampon kahit single. Siming, bakit ayaw mo talaga na magpakasal tayo sa civil? Pasensya na. Lahat ito ay kasalanan ko. Ako at ang bayaw ko, sa totoo lang. Nakapagpakasal na kami. Ano? Ginoong Lin, malubha ang kalagayan ng inyong asawa. Malapit na siyang mawala. Ano? Bayaw, ang ate mo ay kailangan lang ng dugo. Paano siya mawawala? Siguradong niloloko ka lang niya. Mamaya na, bumalik ka na lang at samahan mo siya. Ginoong Lin, nurse mong bulin mula sa unang pampublikong ospital ng lungsod ng Han. Ang iyong asawa ay nasa huling yugto ng kanser. Matagal na siyang nawalan ng kakayahang magpagalaw ng dugo. Pumayag siyang mag-donate ng dugo ngayon sa unang pampublikong ospital ng lungsod ng Han. Dala ko ang matinding determinasyong mamatay. Unang pambansang ospital ng lungsod ng Haiching ganito lang. Ayaw mo bang makita siya sa huling pagkakataon? Bayaw, ayos ka lang ba? Biglang baba ng tibok ang puso. Maghanda para sa defibrillation. Asawa kong si Xiu. Nagkamali ako. Walang kahit anong kagustuhan mabuhay ang pasyente. Kaya mo yan, Gigi, Giant. Darating na ang asawa mo. Buong buhay ko. Mahal ko ang isang taong hindi ako mahal. Pero sa kabutihang palad na yon,
Tao, ang asawa ko. Saan si Jiang Xiu? Ikaw ang asawa ng pasyente. Nabanggit na kanina, mahina ang katawan ng pasyente. Maaaring magkaproblema kung pilit kang magbibigay ng dugo. Kailangan maghintay ang pamilya sa labas. Saan ka lang kanina? Ako. Basta nagbibigay lang ako ng dugo. Anong problema dyan? Kung may problema, kasalanan ng hospital yun. Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Jiang Xiu. Patay na siya. Anong sinasabi mo? Hindi posible, ayoko maniwala. Basta dugo lang ang inalay. Isang buhay na tao. Paano siya pwedeng mamatay? Jiang Xiu. Saan ka pupunta? Jiang Xiu. Alam ko nasa harap ka. Ginoo, Ginoo. Huwag mong gawin yan. Hindi mo ba ako ginugulo para lang makapagparehistro kaming yaw-yaw? Hindi mo na kailangang lokohin ako ng ganito. Jiang Xiu. Nasaan ka talaga? Jiang Xiu. Dr. Peng. Nasaan si Jiang Xiu? Ikaw ang direktor ng surgical department. Sigurado akong alam mo ito. Ang asawa mo ay patay na. Ano ang sinabi mo? Alam kong tumanggap ka ng pera mula kay Lin Xingming. Na iligal na nagpraktis ng medisina. Inalis mo ang aking matris. Kung gusto mong mapanatili ang trabaho mo, tumulong ka lang sa isang bagay. Gusto kong tulungan mo akong gumawa ng peking sertipiko ng kamatayan. Ito ang sertipiko ng kanyang kamatayan. Nasaan siya ngayon? Namatay na ang tao. Nasaan siya? Namatay na siya 5 minuto na ang nakalipas. Naipadala na siya sa cremation. Kung gusto mo si Jiang Xiao, pwedeng kong ibigay siya sa'yo. Ano sa tingin mo? Dugo. Anong nangyayari? Huwag mong lapitan, kuya. Pero ikaw ang asawa ko. Lin Xingming, kung sasabihin ko na ang pagbibigay ng dugo ay maaaring ikamatay ko, gagawin mo pa rin ba ito? Jiang Xiu. Jiang Xiu. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Jiang Xiu? Ginoo, namatay na si Miss Jiang. Dinampot na ng iba. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ngayon? Ginoo. Pagod ka na, mahal. Maligayang pagbabalik sa bahay. Xiu. Mahal, maghugas ka na ng kamay para kumain. Ginawa ko ang paborito mong ulam. Tapos na ang pakikipagkita. May honey sa refrigerator. Huwag kalimutang uminom ng isang baso para alagaan ang tiyan. Huwag kang uminom ng malamig na gatas. Kung nakakainis sa'yo, ipapainit ko na lang. Huwag kalimutan uminom ng tradisyong gamot ng doktor. Huwag mong kalimutan. See you. Nasa tabi ka pa rin, diba? Bakit ka sobrang nag-aalala para sa akin? Hindi pwede na lang basta umalis ng ganun.
Honey, bakit ka umiiyak? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Kakagawa ko lang ng sabaw. Nagluto ako ng 10 oras buong buo. Gusto mong tikman? CJ! Uminom na ako ngayon. Tuwing araw, hindi ka bukod sa paligid ng kusina. Paligid ko lang umiikot. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sarili mong mga bagay. Masaya ang pagiging asawa. Nang makita mo ang librong ito, binabati kita, nalaman mo ang isang maliit na lihim tungkol sa akin. Alam ko lang higit kaysa sa alam mo. Anong ginagawa ninyo? Lumayo kayo. Alagaan mo ang sarili mo. Nandito ako palagi. Walang aaping gagawa sa iyo. Ang init ng iyong palad ang unang tagsibol na ninakaw ko. At ako ay unang beses na nakaramdam ng init pagkatapos ng pagkawala ng aking mga magulang. Papatayin kita, maliit na cute. 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 Pabagsakin kita, cute mo. Pabagsakin kita, cute mo. Huwag ninyo siyang buliyin. Takbo na. Sino? Sino? Pagkatapos ay araw-araw akong sumusunod sa iyo. Naging ugali ko na ang makasama ka. Kung mabubuhay lang hanggang tagsibol. Noong nandyan si Wei, pati ang marriage certificate ko, hindi pa niya kinuha kasama niya. Wala akong karapatang kunin ito. Sinunog ang aking asawa. Hindi ko man lang nakita ang kanyang labi. Ngayon, pati abo niya. Wala akong karapatang tanggapin. Sabi mo nga sa akin, saan nga ba ninyo inilipat ang tao? Ginoong Lin, ikaw mismo, hindi makapagbibigay ng katibayan ng kasal. Kaya sa legal na pananaw, wala kang anumang ugnayan. Kay Ginoong Jiang Xiu, sa aming ospital may patakaran kami. Hindi pwedeng tumanggap ng abo ang mga di kilala. Kasalanan ko ito. Hindi kita naareglo ng tama. Ngayon, nagkasing abo ka na. Hindi na kita pwedeng yayakap. Wala na akong karapatang kunin ang abo. Wala na akong karapatan. Minko, bakit mo ako tinawag dito sa civil registry? Ipaproseso na natin ang annulment. Anong sinasabi mo? Baka nakipag-away na naman si ate sa'yo. Bakit siya ba't ganun walang pakialam? Kuya Sining, huwag kang mag-alala.
Tatawagan ko siya ngayon din. Sinasabi kong magdiborsyo. Hindi mo ba naiintindihan? Si Jiang Xiu ang nag-iisang asawa ko. Kahit pa siya'y mamatay, ang lugar niya sa puso ko. Walang sinuman ang pwedeng pumalit. Marami akong nagawang pagkakamali noon. Kahit huli na ngayon, kailangan pa rin itama ang mali. Ang kasal na ito ngayon, kailangan maghiwalay. See you. Nakuha ko na ang divorce certificate. Pasensya na. Babalik ka ba? Basta bumalik ka lang. Bumalik ka. Kasal na sertipiko. Lahat ng gusto mo, ipapagawa ko sa'yo. Basta bumalik ka lang. Pasensya na. Pasensya na. Kumusta po? Kayo ba ay kamag-anak ni Jiang Xiu? Ang rehistro ni Jiang Xiu ay hindi matanggal. Ang sertipiko mula sa ospital na ibinigay ninyo ay may problema. Fake yun. Ang baon na ibinigay niya. Yaw, para sa'yo. Sadyang dinala para sa'yo. Nagda-diet ako. Si Brother Simon. Sobrang mantika nito. Nagdala ako ng dagdag. Para sa'yo. Bakit? Bakit ko ibibigay sa kanya ang mga bagay na ayaw ng iba? Sobrang pangkaraniwan, Kuya Simi. Ibigay mo na lang sa ate ko. Mas bagay sa kanya. Bulaklak galing kay Kuya Siming para sa iyo. Kapag pinatuyo ang bulaklak, mas tumatagal ito. Sana ang pagmamahal natin ito. Isang alaala na pinapahalagahan ni Xiu. Lahat ng ito, hindi ko pinapansin. Inaalay ko kay Jiang Xiao na ayaw niya. Parang walang pakialam. Pero siya ay mainat na mainat. Sabi ng tatay ng baby na busy sa trabaho. Pero si Wei Yu ay nakatago sa opisina. Magandang ama. Siya ay magiging mabuting tatay. Naging maayos ang pagsusuri kay Papa. Kuya, sinabing ikaw ang sasama sa gabi. Pero bakit wala na ang tao sa ospital? Ang apelyidong Peng. Matapang kang mandaya sa akin. Anong gagawin mo? Peke ang death certificate ng asawa ko. Peke ito. Ikaw ba ang gumawa nito? Baka hindi siya patay. Saan ba siya? Magsalita ka. Tama. Hindi talaga siya na seremonya na sunugin. Ang patunay ng kanyang kamatayan ay peko rin. Pero, hindi mo na siya muling makikita. Anong ibig mong sabihin? Alam na ni Jiang Xiu mula pa sa simula. Ikaw ang nagpasya. Gamitin ang pangalan ng aksidente para alisin ang kanyang matris. Kung alam mo naman, si Sining ang nagpaalis sa akin ng iyong matris. Bakit hindi mo sinabi? Kami nga sa legal na usapin ay hindi talaga mag-asawa. Kaya wala nang usapan tungkol sa diborsyo. Hindi na mahalaga. Hindi ka ba natatakot na malalaman niya? Akala mo patay na ako. Sino ang nagsabing patay na ako? Sa madaling salita, simula nang malaman niya na ako ay patay. Hindi na siya muli makikita sa akin. Kaya, hindi ko rin alam kung saan siya pumunta.
Pero bago siya umalis, sinabi niya sa akin, hindi na kayo muling magkikita magpakailan pa man. Nalaman niya na. Matagal na niyang alam. Kung ang death certificate ay fake, siguradong buhay siya. Nagagalit lang siya sa akin. Gusto niyang parusahan ako. Basta buhay pa siya, sigurado akong mahahanap ko siya. Kamusta kayong lahat? Ang pangalan ko ay Lin Siming. Ako ay isang ganap na palaaway. Nasaktan ko ang pinakamahal sa akin na babae sa mundong ito. Hanggang nawala siya, doon ko lang naunawaan kung gaano ko siya kamahal. Gaano ako hindi siya kayang mawala. Mahal ko, alam ko na ang pagkakamali ko. Nakipaghiwalay na ako kay Kayang Xiao, at naayos na namin ang diborsyo. Hindi na ako magpapakamali muli. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige ba? Mahal. Jiang Xiao. Bakit ikaw? Si Siming kuya. Nakita ko ang live stream. Kaya pala umalis si ate dahil sa akin. Natumakas siya sa bahay. Kuya Siming, kung nakita mo na, dapat manatili ka na lang sa lugar na hindi ka makikita ng ate mo. Kung malalaman niya, may connection pa rin tayo. Siguradong hindi niya ako mapapatawad. Ayaw niyang bumalik. Kuya Siming, hindi ako nandito para sirain kayo. Gusto ko lang talagang hangaan si ate, na nais sumali sa pamilya ninyo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Handa akong humingi ng tawad sa ate sa harap ng kamera, at tulungan kang ayusin ang relasyon namin ng ate. Si ate ang tanging pamilya ko dito sa mundo, na natira sa akin. Yao-yao, Siming, kayo ang mga taong pinakamamahal ko sa mundong ito, at ang tanging pamilya ko. Sa puso ko, wala nang mas mahal pa sa inyo. 6U ang pinakamahalaga talaga ay ikaw. Pumasok ka na. Magla-livestream tayo after 5 minuto. Si Minch. Biglang masakit ang tiyan ko. Gusto kong pumunta sa kwarto para magpahinga sandali. Dahil nag-aalala ako sa ate ko. Hindi pa ako kumain buong isang araw. Pwede mo ba akong tulungan? Mainit na tasa ng gatas. Jiang Xiu, ikaw pa ang nakikipaglaro sa akin ng ganitong kalokohan. Gusto kong malaman mo kung sino talaga si Siming. Mas maganda kung magpapakita ka ng pag-ingat. Huwag ka nang bumalik kailanman. Nandito ka sa bahay. Ang kama mo, yung damit, asawa. Gusto na gusto ko lahat yan. Ipadala ang nakapa. Akala mo naglalaro ng nawala. Pwede mong gisingin. Ang pagmamahal ni Eggman sa'yo. Hindi mo ba narinig ang isang kasabihan? Ang tao, hindi kailanman maggising ng isang taong nagpapanggap na natutulog. Bitawan ang Sen. Hindi ka niya talaga mahal. Ngayon, siya ay nawalan lang ng isang laruan. Malungkot siya ng 2 o 3 araw. At lilipas din iyon. Ganito katagal na larawan ang iniingatan mo pa. Talagang tapat ka sa damdamin. Sayang lang. Sa puso ni si Mingje, yung matagal ko nang nililigawan na tumutulong sa akin. Ako yun. Noong araw, si Minch, habang bulag pa siya, halos mabangga sa kotse habang tumatawid. Ikaw lang ang tanga, na hindi nagdalawang isip na tulungan ka. Tumakbo ka agad para iligtas siya. Akala ko, si Minch pala ay isang na walang yaman na batang mayaman. Pagkatapos magising, hindi lang gumaling ang mata niya. Naghahanap pa siya ng taong tumulong sa kanya. Paano pwede yun? Hindi si Jiang Xiao. Tulong, Doktor, Nurse. Kailangan ninyong iligtas siya. Siya ang nagligtas sa akin.
Ikaw ang taong nagligtas sa akin. Pagbukas ko ng mata, makikita kita agad sa liwanag. Anong pangalan mo? Jiang Xiao. Ang pagtulong sa'yo ay tungkulin ko. Walang anuman. Sa loob ng maraming taon, lagi kong naaalala ang utang na buhay. At ipinangako ko. Ngunit ako ay niloko. At dahil sa isa, nasaktan ko ang totoo. Kapatid, nabangga ka, nasaktan ka, mahirap magbuntis, matagal kang nagtiis. Sa huli, ako pa ang nakikinabang. Gaano man kahirap ang mga taon, lahat para sa akin ang suot na damit pangkasal. Jiang Xiao, ang cute na ito. Hahayaan mo akong lokohin. Ngayon lang ako, nakalantad sa tunay mong pagkatao. Hahayaan ko. Minsan ulit na nasasaktan si Xiu dahil sa'yo. Kuya Simi, isa lang itong pagkakamali. Alam kong nagkamali ako, Kuya Simi. Di na ako ulit. Pakinig ka, magpapaliwanag ako. Dahil mahal kita, Kuya Simi. Mahal mo ako. Ang mahal mo ay ang aking katayuan at posisyon. Kung wala akong pera, kung bulag pa rin ako, hindi mo ako titingnan ng higit pa. Ang tunay na hindi pinapansin ang katayuan, na handang ibigay ang buong puso niya sa akin, ay si Xiu lamang. Google. Si Ming, Per, huwag ka nang manakit. May anak pa ako sa tiyan. Anak. Dahil sa tiyan mong ito, hindi ko alam kung kanino ang batang ito. Sa totoo lang, nasaktan ko ng buong puso. Sa anak namin ni Xiu. Dahil hindi na maipapanatili ang anak ni Xiu, gagawin kong aborto. Nung batang nasa tiyan mo, ipapasan ko sa anak ko ang kasalanan. Hayaan mong ang batang ito, ipagkatiwala ko ang anak ko sa iyo. Huwag. Broming. Dr. Peng, noong nakaraan dahil sa mapanirang babae na ito, pinatanggal ko ang matris ng asawa ko. Pinatay niya ang anak ko. Ngayon hahabulin ko siya at dadamputin. Pinutol ko ang matris niya. Itong pera. Akin ang lahat sa'yo. Kuya Siming, nagkamali ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Pakiusap, patawarin mo na ako, okay? Pakiusapan mong huwag ang anak ko. Ang anak ko ay walang kasalanan. Ang ate ay napakabuti. Siguradong hindi niya gagawin ang ganito. Ang bata ay walang kasalanan. Ang anak ni Xiu, hindi ba walang kasalanan? Kung hindi mo sinabi sa akin na natatakot ka na walang kumpletong pamilya ang bata, kung hindi mo iniyakan sa akin ang mga kapalaran ng iyong pagkabata, paano ko mapipilitang ipalaglag ang anak ni Xiu? Gumawa ng ganoon. Hindi. Huwag, Kuya Singing. Talagang alam kong mali ako. Kahit na ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi ako. Pero sa mga taon na ito, totoo ang ating pagmamahalan. Nung nagsuot ng wedding dress para sa'yo, ako to. Sabi ni Yao Yao, ikaw ang kanyang tunay na ate. Kaya ang belo na ito ay, dapat ikaw mismo ang maglalagay sa kanya. Manahimik ka. Agad na operasyon. Lin Saming, ikaw lang ang nagtutulak upang mapunan ang iyong pagkakasala. Sasabihin ko sa'yo, hindi ito mangyayari kahit na mamatay ang anak mo. Hindi na babalik si Jiang Xiu. Dahil ikaw ang pinakawalang hiya sa buong mundo. Ikaw ang pinakawalang hiya. Nagpapalampas ka ba? Para mapunan. Pero lahat iyon ay para mapagaan ang sariling kasalanan lamang. 시간을 되돌리면 기억도 지워질까 해볼 수도 없는 말들 다 있는 걸 알아 더 힘들게
Pasensya na. Bakit ka umalis? Doon ko lang nalaman ang kabutihan mo. Ako ang nagkamali. Lin Simon. Sige noong Lin, singing ba ito? Ako ang nangungupahan sa bahay na ito. Sabi ni Binibining Jiangxi, kung hanapin mo siya, ibibigay ko na lang sa'yo itong bagay na ito. Huling yugto ng bukol. Si Xiu ay may bukol pala. Ano ba talaga ang nangyari? 1,000,000 piso para sa bahay na ito. Nasa probinsya ang bahay na ito. Hindi ito karapat-dapat sa halagang iyon. Para sa akin, pera. Marahil hindi ko na magagamit pa sa hinaharap. Nasasakit ako ng cancer. Sabi ng doktor, ibuhos mo ang batang ito. Kontrata sa bahay. Maaari pa akong mabuhay ng 3 hanggang 5 taon. Pero gusto kong ibigay ang lahat ng makakaya ko. Makahian mo ang batang ito, para may maalala ang asawa ko. Itong bahay ay ating samang alaala. Gusto kong malaman ng mga susunod na anak ko kung saan nagkita ang papa at mama. Ngunit hindi nagtagal. Dumating siya ulit sa akin. Sinabi niyang wala na ang bata. Ipinagkaloob niya ang bahay sa akin. Basta tutulungan ko siya na ipasa ang mga bagay sa iyo. Lumabas na. Matagal na pala niyang inihanda ang pagsasakripisyo sa sarili. Lalo pa rin ang pag-iingat sa anak. Pero nagawa kong saktan ito ng sariling kamay. Sa karapatan niya bilang ina. Nagsira ito sa buhay niya at ng anak. 我说一声黑夜比到彩虹，却不曾说过他也会转身成空。想要把树拦住，发现你。Pumikit ka na. Paano? Narinig ang katotohanan. Natakot ka na. Hindi ba ganoon? Walang sinuman ang pumilit sa'yo. Nasaktan si Jiangxi. Ako lang naman ay nagtatanong sa'yo. Nagpapakita lang ng kunting pagmamakaawa. Ikaw mismo ang hindi kayang kontrolin. Ang aking pagnanasa. Buo ang loob ko. Ibibigay ko ang lahat sa akin. Basta't magustuhan ko. Kahit pa isakripisyo niya. Ibigay mo sa ate mo. Napakalaki ng singsing na ito. Sa bahay lang siya kadalasan. Kailan pa siya magsusuot? Sayang naman kung ibibigay mo sa kanya. Kuya Siming, tingnan mo. Maganda ba o hindi? Kulangan pa ako ng isang bagay. Mga angkop na alahas ba? Kung gusto mo naman, ihahandog ko sa'yo. Seryoso. Salamat, Kuya Siming. Lin Siming, pag-isipan mo ng mabuti. Hindi mo talaga mahal si Jiangxi. Ngayon siya ay umalis na. Ito, bakit mo kailangang pakahirapan ang sarili mo? At ako pa. Maganda naman tayo, di ba? Hindi. Ako lang naman ay itinuturing kita. Bayani sa pagtulong. Kaya't lagi kang nakikinig sa kanya. Nasaktan si Xiu. At hindi ka pa rin nagsasawa. Sang-ayon ka doon. Namatay ang bata. Hindi na rin darating ang anak ni Xiu. Hindi na darating ang anak ni Zaiyu. Kung mamatay ka, babalik ba si Zaiyu? Maling-mali ako, Kuya Siming. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, Kuya Siming. Lin Siming. Ikaw ang kumuha ng kanyang matris. Ikaw ang nakasakit sa kanya. Dahan-dahan mo siyang pinipilit hanggang sa sukdulan. Kung ang kamatayan ay makakabawi sa kanya, dapat ikaw ang namatay. Tama ka. Ako ang may sala sa lahat ng ito. Ako ang salarin. Pero hindi ka rin ligtas. Dr. Pang. Sige na. Tama. Pakawalan mo na ako. Simi, pare.
安静陪着你，有些怀疑能不 Zayu, dito nagsimula ang lahat. Bumalik na ako. Ngunit wala ka na. Sin-in, ito ang aking buong buhay. 后一次这样叫你， Nang makita mo ang liham na ito, 我已经不在这个世界了。 ako ay, akala ko noon na pakakasalan kita ay isang magandang panaginip noong kabataan. 可这不是童话故事， Ngunit ito ay hindi isang kwento ng engkanto kundi isang tapos na maikling kwento. Ang ating kasal ay nakakatugon sa puso tulad ng sulat na ito na ginawa ko para matupad ang isang hangarin ng puso. Pangarap ko lang ito mag-isa. 勇气去接受，不知贫穷的是现实。想说 Ang katotohanan ay nasa harap ko. Bakit hindi ko ito makita? 或许 Siguro dahil noong bata pa ako. 又是你的善良。口下起雨，把这伞在你身边陪着，可是 Pasensya na. 我不 Ayos ka lang ba? 因为看见。或许是因为 Marahil dahil sa mga panahong magkasama tayo. Hindi ka naman talaga walang puso sa akin. 勉强的，我很想爱他，但是眼睛在说谎，阴暗比较容易让变得感情变得复杂。我很 Siguro dahil ako'y tanga kaya tinanggap ko ang iyong mga kasinungalingan bilang totoo. O marahil sobrang sakit ng katotohanan. 我更不愿意打破过去 Ayaw ko pang sirain ang matatamis na alaala ng nakaraan. Inaasahan din natin. 你对我的假意， Nagsama ng kaunting totoong damdamin. 在爱与恨， Ngunit ang pagmamahal at puot ay magtatapos na kasabay ng aking paglisan. Lin Sim-in. Lin Sim-in, ibinabalik ko sa mismo ang sarili ko. Naway maging masaya ka. Zayu. Zayu. 心里有话都不想再说，我走后你别再想我，尽管有太多的不舍，只是你要的自由。我花 Asawa. Zayu. Alam ko na ang katotohanan. Bumalik ka na. Asawa. Noon, kahit ano pa ang gawin ko, palagi mo akong walang kondisyon sinusuportahan. Tinatanggap mo ako. Kapag tumagal ang panahon, akala ko'y binibigyan mo lang ako ng magandang pagtrato. Akala ko'y nakasanayan ko na lang. Asawa. Dati ba ay tulad din ako noon? Tulad ng ginagawa ko ngayon. Walang katapos-tapusing paghihintay. Asawa.
Asawa, lumabas ka na. Asawa, ngayon ginawa ko na. Ang paboritong asim na baboy na may suka at bawang nyo. Para sa'yo pag-uwi mo. Pag-uwi mo, nag-overtime na naman ba sa trabaho ngayon? Mag-ingat ka sa biyahe, matagal ka nang wala. Naghihintay ako sa bahay para sa'yo. Asawa, mahal na mahal kita. Asawa, anong oras ka uuwi ngayon? Ang tagal mo nang hindi nakikipag-usap. Asawa. Nang mawala ka, saka ko lang na-realize, gaano kahirap maghintay sa isang tao. Bumalik ka na. Bumalik ka, ayos ba? Hindi pwedeng wala ka sa bahay na ito. Hindi rin ako pwedeng wala ka. Bakit ka dumating? Ito ang sulat ni Jiang Zaiyu para sa'yo. Ito ang kanyang ibinigay sa nurse bago mangolekta ng dugo. Sabi niya sa nurse, kung mamatay siya, ipasa mo ang liham na ito sa'yo. Hayaan mo siyang ibigay sa'yo ang sulat na ito. Kakalabas lang ako sa pagkakabulag. Wala kang sinabi sa akin, na mag-aalala ka sa aking kalusugan. Gusto mo ba akong magbuhos ng dugo para sa kanya? Zaiyu, siya ang nakababatang kapatid mo, pero ikaw ang asawa ko. Lee Sin-in, kung sasabihin ko, sa pagbibigay ng dugo, maaaring ikapahamak ko. Gagawin mo pa rin ba ito? Anong sinasabi mo? Paano magiging delikado ang pag-donate ng dugo? Huwag kang mag-alala, pangangalagaan kita ng mabuti. Pumirma ka na. Zaiyu. Dr. Pang, kasalanan ko ito. Kamatayan ko na sana. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Kunin ang medical na record. Sabihin mo sa akin na si Zaiyu ay buhay pa. Pakiusap, sabihin mo sa akin na buhay pa siya. Ito ang record ng resuscitation. Resulta ng resuscitation, pirma ng medical na personnel. Resulta ng resuscitation, dalhin sa outpatient, pirma ng nag-resuscitate. True. Alam kong hindi ka naniniwala. Ito ay isang video ng operasyon, kaya si Lin Sin-in. Noong buhay pa si Jiang Zaiyu, sobrang sakit na niya. Ngayon ay pumanaw na siya, hayaan na lang siyang makaalis ng payapa. Huwag mo akong iligtas. Ngayon, umaalis na ako, para sa akin. Ito ang huling kalayaan. Hindi. Ito ang pinakamalaking desisyon na nagawa ko sa buhay ko, na mali. Yung pagtulong sa'yo na mag-practice ng illegal na medicine. Pero, nire-report ko na ang sarili ko. Ito lang ang magagawa ko, para sa kapatawaran. Mga kaibigan, sa live na paghahanap na ito, hinahanap ko ang aking kapatid na babae, Jiang Zaiyu. 姐姐，我知道你从小占有欲又强，从小到大都不喜欢别人碰你的东西。 Ngayong pagkakataon, hindi ko lang sinabi sa ipag ko, ang ilang mga salita lamang. Gusto mong tumakas sa bahay. At mapilitin ang bayaw ko, na itigil ang pagbubuntis ko, basta't bumalik ka lang. 这姐姐也太恶毒了吧！到底怎么办啊？ 跟自己妹妹说句话都不少。 Ang babaeng ito ay sobrang walang tiwala sa sarili, Jiang Zaiyu. Lahat ng nawala sa akin ay kasalanan mo. 你对背后不出手， Akala mo kaya mo akong tingnan. Sisiin ko talagang inabas ka. 让宋明哥看到你到底有多嫌弃。 Nagsisinungaling siya, lahat ito ay aming kasalanan. 这就是我们的血缘。 Isa akong salbahing lalaki. 我就是个渣男。 Ako ang gumawa nito sa kapatid ng asawa ko. Kinalbo ko ang matris ng asawa ko. Pinatay niya ang aming anak. Ako at ang nakababatang kapatid ng asawa ko, hindi maitatanggi. Kapatid na si Ming. Sa kanyang pang-akit, nagkaroon ng lihim na relasyon. Nasaktan ang aking asawa. Madalas ko pa siyang niloloko. Kuya Sin-in. Kahit pa, nang ang asawa ko ay may mataas na lagnat at na-hospital, iniwan ko siya. At tumawid sa buong lungsod para magdala ng pagkain kay Jiang Zaiyu.
Mahal. May lagnat akong 40 degrees. Gusto kong pumunta sa ospital. Nasaan ka? Pwede ka bang bumalik para isundo ako? Pasensya na, mahal ko. May meeting ako ngayon. Mag-commute ka na lang mag-isa. Umuulan na, Kuya Singing. Sabi ng doktor, ako ay ginaw at may sipon. Madali akong magkaroon ng myocarditis. Itong payong. Mahal, mahina ang katawan ng kapatid mong babae mula pagkabata. Hindi siya pwedeng mabasa o ginawin. Ako ang magdadala sa kanya gamit ang payong. Bilisan mo ang pagsunod. Umuulan nang makalabas siya ng ospital. Pinauwi ko siyang mag-isa sa ulan. Isa lang kasi ang payong ko. Sinuportahan ko si Jiang Xiao. Kahit na, habang kami tatlo at naglalakad, iniwan ko siya mag-isa sa bundok. Dahil dito, noong gabi, nang mag-isa siyang bumaba ng bundok at hindi makahanap ng daan, natamba at nabali ang kanyang binti. Kanina pa niya sinasabi na siya ang kapatid niyang babae, na nagseselos. Pero siya pala ang walang hiya, na gustong makialam sa kasal ng kapatid niya. Napakaduwag naman niya. Akala ko noon ay ipinagtanggol pa kita. Siyempre, alam ko na nagkamali ako, Minggel. Huwag mo nang sabihin pa. Alam mo pa ang katotohanan. Masama pakinggan kapag nagsalita ka, Jiang Xiao. Inagawa ko na sa tao. Nakunin ang bahay mo. Sasakyan, mga alahas. Wala na itong kinalaman sa'yo, simula ngayon. Sa loob ng araw na ito, umalis ka sa bahay ko. Kuya Singing. Kuya Singing. Ikaw iyon. Ikaw ang nurse na nagdala sa asawa ko, upang magbigay ng dugo. Bago umalis si Zaiyu, mayroon ba siyang gustong sabihin sa akin? Maaari mo ba akong sabihan? Napanood ko na ang programa, namatay na ang tao, nagsisi ka na. Ngayon, dito ka nagpapakita ng malambing, maliban sa mapayapa kang pakiramdam. Ano-ano pa ang magagawa, alam kaya ng asawa mo? Kung alam lang sana, bakit pa noong una? Alam ko. Ako ang may kasalanan kay Yuyu. Kung siya ay makakabalik, handa akong ialay ang aking buhay bilang kapatawaran. Si Yuyu ay takot talaga. Takot pa sa sakit. Nang umalis siya, wala ako roon. Sa unang pambansang ospital ng lungsod ng Hai, siguradong galit na galit siya sa akin. Hindi ko siya muling nakitang mukha. Hindi pa ako pinayagang hawakan ng abo niya. Gusto ko lang malaman tungkol sa kanya. Unang tao sa lungsod ng Jiang Zaiyu. May posibilidad pa siyang mabuhay. Teknolohiya ng cryonics, kayang panatilihin ang katawan ng tao. Kapag handa na ang mga hinaharap na medikal na kondisyon, at nalutas na ang problema sa kanser, dadalhin siyang buhayin at gamutin. Ang iyong asawa, ay sumali sa eksperimento na ito, at inilagay sa cryogenic chamber. Ginoo, ito ay isang mahalagang lugar ng pananaliksik. Hindi ka maaaring pumasok ng basta-basta. Nasa loob ang asawa ko. Hanapin ko siya. Colem, hayaan mo akong makalapit. Ngayon, ako mismo ang makikilahok sa plano ng cold storage. Sabi ng doktor. Maaari pa akong mabuhay ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ako ay kusang loob na ibibigay ang aking katawan sa ahensya para dalhin at i-freeze. Tapusin ang eksperimento. Mayroon ka bang taong hindi mo kayang bitawan? Gusto mong sabihin, sa mundong ito, ang aking nag-iisa, kamag-anak at minamahal ay wala na. Sa mundong ito, Colin. Siya nga iyon, pukpukin mo siya, walang hiya. Walang hiya, nangaakit ng lalaki. Walang hiya na babae, nangaakit pa nga ng sariling bayaw. Kitang-kita sa kanyang mapanukso na mukha. Alam mo na hindi siya seryosong tao. Ganito sa mundo ay mga salot. Sino ang nakakaalam kung sino pa ang lalalaking lalaki na kanyang huhubugin? Basagin mo siya, walang hiya. Aba, nangangahas pa siyang tumakas. Habulin mo siya. Gusto pang umalis, magbaba ng sasakyan. Kawalanjiya mong babae.
Kuya Sim-in. Nabalot ako ng mga tao. Pumunta ka rito at tulungan mo ako. Okay, ako'y babae. Sa ilalim ng pressure ng publiko, mamatay ako. Kung ganoon, mamatay ka na. Lin Sim-in. Noon, sa ate mo. Jiang Zaiyu. Ngayon, ikaw ang nanalo, pero ngayon ko lang napagtanto. Sino talaga ang pinakamahalaga sa mundo? Ang tunay na nagmamalasakit sa akin, ay si Jiang Zaiyu. Nagsisisi na ako. Asawa. Ngayon, kaya ko nang gawin ang mga gawaing bahay, kahit anong kailangang gawin sa bahay. Araw-araw akong bumibili ng mga sariwang prutas na gusto mong kainin, basta't bumalik ka lang, palagi mong makakain. Zaiyu. Kung ayaw mong bumalik, ako na lang ang pupunta sa'yo. Zaiyu. Ang saya. Muli kitang makita. Sino siya? Nakaluwod siya dyan ilang araw na. Hindi kumakain, hindi umuwi. Sabi nila, pumasok ang asawa niya sa freezer. Hindi man lang niya nasalayan ang huling beses sa direktor ng pag-aaral na ito, para lang makitang muli. Ganito kasigasig na lalaki, hindi na madalas makita. Pero bakit ayaw sabihin ng asawa niya, sa kanya? Nako, nahihilo siya. Dalhin mo na ang stretcher. Mukhang, hindi ka papayagang makitang si Zaiyu. Ayaw mo nang umalis. Direktor. Sisiguraduhin ko, isang sulyap lang. Isang sulyap lang. Para malaman ko lang, buhay pa siya sa mundo. Ginoong Lin, lubos po kaming humihingi ng paumanhin. Binibining Jiang, marami siyang paulit-ulit na paalala bago siya pumanaw. Kung dadalawin ninyo siya, hindi kayo dapat makita. Kailangan naming igalang ito, voluntaryo, ang kanyang sariling kagustuhan. Naniniwala ako kay Ginoong Lin. Sigurado rin kayo, na igagalang ninyo, ang desisyon ng inyong asawa. Mukhang ayaw niyang makita ako kahit sa kamatayan. Ginoong Lin, kahit ngayon, hindi kayo makapiling. Ang teknolohiya sa medisina ay mabilis ang pagunlad. Ayon sa kasalukuyang takbo nito, ang inyong asawa ay may posibilidad na mabuhay. Napakalaki. Talaga ba? Gaano kaya katagal? Gaano katagal bago siya magising? Ginoong Lin, pinakamabilis, 50 taon. Pero hindi ako makakatiyak ng ganap kung ang medikal na teknolohiya ay hindi pa sapat. O may ibang hindi inaasahang mangyari, ang iyong asawa ay tuluyang mamamatay. 50 taon. Handa akong ibigay ang lahat ng ari-arian. Ilodonasyon ko sa inyo lahat, basta makabangon siya. Dr. Lin, sigurado ka ba? Basta mapalitan ko lang ang asawa ko, kahit anong halaga ang ipambili ko, ako'y walang pagtutol. Sino yung matandang lalaki sa pintuan? Tuwing araw ay nagsusumamo ng bulaklak, hindi mo pa ba alam? Ang asawa ng matandang Ginoo ay na-freeze dito sa atin lang 50 taon na. 50 taon na siyang dinadalaw ng hangin at ulan. Araw-araw niyang binibisita ang kanyang asawa. Gising ka na ba? Para mailigtas ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang yaman. Akala ko,
Mayroon pang isang mabuting lalaki sa mundo na ganito ang damdamin. Gising na, gising na, gising na si Volunteer Jang Zayu. Ginoong Jang, bilang bahagi ng plano ng pagyeyelo, ng matagumpay na muling pagsilang, kumusta na ang kalagayan mo ngayon? Kung mawawala ang alaala at magsisimula muli ng buhay, magsisisi ka ba? Naniniwala ako, na kahit kailan, ano man ang dahilan kung bakit ko piniling iwan ang alaala, lubos kong tinanggal ang buhay ng nakaraan. Lin Sim-in. Si Lin Sim-in ay ako noon sigurado. Lin Sim-in. Ginawa ni Lin Sim-in ang pinaniniwala ang tamang bagay. Lin Sim-in. Ngayon, gusto ko lang, tumingin ng maayos sa mundong ito. Mahal, lahat ng tao ay tumatanda. Paano kung makalimutan mo ako kapag dumating ang araw na iyon? Siguradong hindi kita makakalimutan. Walang makakapaghiwalay sa atin. Lin Sim-in. Ah, Miss Jang, alam mo ba na para sa pananaliksik na ito, may isang Ginoo na nag-donate ng walang bayad, ng buong ari-arian niya. Nandito rin siya ngayon sa lugar. Gusto mo ba siyang makita? Lin Sim-in. Lin Sim-in. Ikaw. Naalala mo pa ba ako? Nakasulat naman sa iyong pangalanan, hindi ba? Akala ko pa naman, Ginoong Lin, sabi ng pondo, ginamit mo lahat ng ari-arian para suportahan ang plano ng Cryonics. Lubos kong hinahangaan. Ginoong Lin, Lin Sim-in. Xiaoyu. Ito po ang proyekto, pinakamalaking tagapagpondo, Ginoong Lin. Kaya pala kayo ang Ginoong Lin. Si Lin Sim-in ang pioneer sa teknolohiya ng pagyeyelo. Ako ay isang manggagawa sa pananaliksik at pag-aaral, at siya ang kasintahan ni Xiaoyu. Masaya akong makilala ka. Kasintahan. Ang bilis mong nakarating. Uunahin ko na muna. Lubos na nagpapasalamat si Lolo Lin sa iyong pagbibigay ng ari-arian. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala at mahalin si Xiaoyu. Sa mga susunod na araw, balak kong hingin ang kamay ni Xiaoyu sa kasal. Kung ikaw ay sang-ayon, pwede mo ba akong gawing saksi sa aming kasal? Tiyak na matutuwa si Xiaoyu. Binibining Jang Zayu, pwede mo ba akong pakasalan? Sang-ayon ako. Ngayon, may dinala rin akong isang espesyal na saksi sa kasal. Magtatanghal tayo ng espesyal na panauhin, ang tagapagtatag ng Frozen Project, Ginoong Lin Sim-in. Ginoo Lin, pakiusap, magbigay kayo ng mga pagbati.
Inantay ko ang kasalang ito ng 50 taon. Minahal ko ang aking kasal at aking niloko. Pasensya na, asawa ko. Ang babaeng pinakamahal ako sa mundong ito. Kaya wala akong karapatang magbigay ng bendisayon sa inyo. Sana, huwag mo nang ulitin ang aking pagkakamali. Siguraduhin mahal mo siya ng maayos. Bago matulog, uminom siya ng mainit na gatas. Ang kape ay lagyan ng 3 bahagi ng asukal. Nais ko sa inyo kaligayahan. Ngayon ay inaanyayahan ng bagong kasal na maghalikan.